Magandang hapon sa ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentar, konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng Kalingban ni Kalimantan Santa Maria, mula sa ikalap ay hinggil sa issue ng senatorial help sought to boost implementation of Bucor law o Bucor reformation. So ito yung Bucor reformation na sinusulong ngayon ng ni Undersecretary Katapang o ng atang ilang mga kawani para baguhin yung batas para sa Bureau of Corrections. Inirekomenda ni Undersecretary Katapang ang pagre-report ng Bucor sa ating mambabatas at tulungan sila na ito ay mareforma sa issue ng facilities at iba't ibang nangyayari na pamamalakad sa Bucor. Nais din pag-ibahin ang heinous crimes facilities from the other non-heinous crimes. Sobrang decongested na ang NBP at kailangan na malawak na accommodation. So yung accommodation, yung decongestion ng NBP. So masigit na yung NBP, tapos ay yung pagkakaiba ng pulungan ng heinous crime sa hindi. At naibayuhin din yung iba't ibang mga penal colony o yung ibang national prison facilities para doon ikulong yung mga PL na kung saan ay mula dito sa nagsisikip na National Bilibid Prison. So ngayon ang pagbabago o pagre-reforma ng ating Bucor ay malaking bagay upang mabigyan di umano ng second chance sa mga PDL na nakakulong doon. Ang maling sistema na may pang-abuso at korupsyon ay mabago sa malinis na prison management ang mga galaga sa mga ito. So yun, para matanggal din yung korupsyon na nangyayari sa Bucor at magkaroon ng mahusay yung pamamalakad doon na out of malayo sa mga pang-aabuso. So ngayon yung The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crimes Promotions na Anti-Criminality Promotions ay mariing sumusa sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang bantayan. Sa isyong ito ng pagre-reforma ng Bucor ay ating sinusuportahan si Undersecretary Katapang sa kanyang panukala at we hope suportahan ito ng mambabatas at ng buong lalo ng DOJ Secretary at maging ang PNP at BILP. So, ang mga issue sa Bilibid ay marami ang nababalita at ang issue ng decongestion at maling sistema ng pamamalakad at korupsyon ay dapat magtas at yan lang sa pagre-reforma ng Bucor. So, maraming katiwalian doon sa NBP na dapat na magtas. So, ang kailangan solusyon di umano ay re-reformahin mula doon sa pinatutupad sa Bucor. Pagbabago ng facilities, yan. Iba't iba, maraming pagbabago ang gagawin yung ating Bucor from the panukala ni Undersecretary Katapang na siya nakatalaga ngayon bilang head Bucor. So ngayon dapat magkaroon ng mahusay na kaayusan ng prison facilities at walang abuso upang ang mga preso ay hindi malagay sa threat ang kanilang mga buhay. Dapat may mahusay na programa upang hindi sila nabuburyong sa kulungan at mag-isip ng iba't ibang gagawin, lalo na yung sila ay mag-isip tumakas. So yun, marami mga panukala yung ating Bucor leader na para mga magkakaroon ng sports doon at iba't ibang mga gawain nila para program para hindi sila nakakaisip na kung ano mga hindi mabubuti roon o nabubura. Kagaya doon sa Davao, meron silang pagsasayo pa roon para
para hindi nabubuli yung mga preso doon. Naka-YouTube pa nga ata yun eh. So kahit pa paano ay na nagkakaroon ng kasiyahan sila roon at hindi sila nagkakaroon ng opinion. So sana nga makapag sila na mahusay na makapagpapalibang doon sa mga preso doon sa kanilang pagkulong sa kanila ron at pagkaroon sila ng iba't ibang mga programa kung paano rin sila. Halimbawa, may mga iba't ibang programa naman yata kagaya no. Pwede silang may mga religious ano ron, pwede rin silang kumita sa pamamagitan ng paggagawa ng mga industrial yata doon ng mga ginagawa nila. At iba din po mga bagay-bagay na nagagawa nila sa isang araw. So sana nga ay makapagsipan ng mabubuting bagay yung ating Bucor at kung sa iba't ibang interes ng mga PDL ay sila mailagay doon para hindi sila nagkakaroon ng mga problema. So ngayon doon sa drug trade at iba't ibang anomalya sa loob ng kulungan ay malulutas sa pagre-reforma ng Bucor. Kailangan ay walang abuso na korap na Bucor at ang sistema nila ay hindi malulutan ng anomalya o anumang anomalies at abuse or dagdag krimen sa loob ng piitan na kung saan according to them ay nakalulusot yung drawing kagaya dun sa mula kay Pangulong Duterte nakapag-ooperate yung mga drug lord doon at ang iba pang maliliit doon ang sabi nitong si Undersecretary Katapang yung daw mga kalapati nakapasok doon pero mukhang sa ating pagtingin masyadong rare na medyo mahirap yung kanyang investigasyon medyo yun hindi bali yun ay hindi sa madaling yun hindi basta makapagdadala ng sa katutang na droga halimbawa kung yung may nauutusan nila yung kalapati ron eh, hindi naman pagkakarga nila na sobrang daming droga yun kung halimbawa iisipin mo yan ang inom paano bibitbit ng maraming droga so ngayon tingin natin di ba kung yan makapagpapasok so sino man doon ng droga sa loob so ating paningin di ba mayroon tumakas doon so ngayon kung yung tumakas doon sabi niya siya ay pupunta siya doon sa ilalim yan para siya nakatakas eh di ba kung iisipin mo kung yung mga delivery doon na kanya nasabayan so maaaring doon maglagay ng mga droga para makapagpasok kung hindi sila makapagpapasok individual doon sa gate halimbawa may bibisita hindi sisingit ng kahit ngayon po konti-konti nalalaman nila pero kung bulto-bulto pwedeng gumawa sila dahil isang tao pwedeng makatakas eh pero kung magpapasok sila doon ng lalo na mayroong corrupt doon na mag-aharang halimbawa ng mga delivery nila ron so maaaring makalusot ay kung isang sako ay di ba matagal-tagal nang ubusin sa loob yun so ngayon ay ang aside from that ay yung sinasabi nga na sila ay nakapag-ooperate dun sa loob mula dun sa labas wala namang droga sa loob nasa labas pero yung ooperate dun sa loob yung drug lord sabi no doon sa kay Duterte noon so ngayon malulutas yan doon sa panibagong batas at iba't ibang mga programa ng Bucor under Secretary Katapang pero kung halimbawa yung kagaya doon sa maliliit ngayon pero siguro pa nilang pagtuunan nyo kahit maliit na ganun at maging man yung naglalagay lang ng mga droga doon sa kanilang mga ari o mga mula nilalagay sa kondom na pasok doon sa so maaaring masala kung mayroong iba't ibang mga facilities pero yung mga ganung mga bagay maliliit yun eh pero kung isipin mo yung malalaki doon kung magpapasok na malaki doon sa mismo sa gate at delivery nila kung paano mapasok ang sasakyan doon at kung paano nagkakaroon ng malaking mga kubol doon eh siyempre doon saan papasok yun diba makakita ka doon nagtatayo yung kubol kanilang tinitibag yun may paano nakapasok yun diba sa gate paano pumasok doon tayo may korupsyon diba hindi may korupsyon sa loob kaya parang pwede makapasok pero kung maliliit lang mga halimbawa yun ay pinadadala ng ilang mga inmate madaling mahuhuli ng mga ng mga gwardiya ron sa lalo na kung lilipad na ibon nung papasok nun di ba dapat halimbawa mayroon silang panuntunan doon bawal maglalagay ng mga ron mga ganun na mga ibon-ibon doon di ba o mga alaga ka ng ganun hindi na ipagbawal yun doon ay aside from that ay walang ibang pwedeng pagpasukan doon di ba kung ganun mga bagay o paano makapagpapasok ng droga ron sa loob kung iinog yung drug trade sa loob di ba so ano mga ibang mga sinasabi na mga anomaly ano mga alak yan saan papasok yun di ba
doon sa delivery, kung paano pumapasok yung mga delivery at magpaparisot siya, di ba? So, yun ang kanilang kikitan. Eh kung ang mababantay ito, lalo na kung malaking drogang ang kanila ibibenta dun sa loob, eh magkakaproblema, di ba? Yun ang ikitan nila at dapat walang kurap. Eh kung mababayaran, napalitan mo yung sistema na yan, kung mababayaran yung mga tao na malaking halaga at matutokturan, mapapasukan at mapapasukan ng mga kontrabando at mga illegal yung loob ng pilitan. Kaya dapat yung nagbabantay hindi kurang. At dapat yung halimbawa, yung CCTV yung pinatutupad nila, dapat gawin doon. Kaya dapat meron, halimbawa yung CCTV, nandun sa Undersecretary of Peace yung CCTV at meron siya mga tao ron na siya doon. So ngayon ay kapag may nakalusot doon, si Mac dapat yung secretary kasi kasali siya ron. Kasi bakit nakalusot sa kanya? Sa CCTV yun. Diba? Sa CCTV. At lalong-lalo na yung halimbawa, body cam halimbawa, or mayroong mga camera na kapag aside from the isang suggestion din natin na aside halimbawa, yung mga gwardiya, merong cam yan na nakakonect doon sa dapat yung CCTV na naka-permanente o naka-is. Dapat mayroong body cam. Alam mo yung ilalim ng sasakyan, patitingnan ng mga ganun. Ngayon meron CCTV doon sa halimbawa sa Bureau sa Secretary Office. Halimbawa, tatapang, may maglalagay siya ng opisina ron ng mga CCTV camera mo, yung mga monitor niya ron para doon sa CCTV. So ngayon masasalan nila ngayon doon. Yan ba kapag kanilang tiningnan yung halimbawa, iba't ibang face, aside from, pero doon sa halimbawa pagpapasok, mayroon din sila doon na camera. So kapag hindi lang basta ang inspection double from the guard, inspection din ng guard yun. Sa kanyang paningin, yun ay okay, patitingnan ng mga nasa CCTV na operate ng CCTV from the office ng halimbawa secretary, yung mga ilalim ng sasakyan at buong sasakyan bago nila i-signal ipasok at bago lumabas, aside from the eyes of the body. Kasi kung nalalagyan yun, malang problema, malulusutan. Pero kung hindi malalagyan yun, hindi makakalusot. Kaya lang, kung double from the secretary na mayroong CCTV yun, hindi damay yung secretary kapag may nakalusot. Kaya dapat ganoon ang gagawin. Lahat yung masisibak doon kapag may nakalusot na droga ron. So kailangan ganoon ang inspection na gagawin, double. Yung opisina ng secretary, mayroong mga CCTV ron. Nakikita niya lahat, monitor ng MVP. Lalo na yung mga delivery van doon. Yan. So ngayon, at saka halimbawa, kung may doon, mas maging doon sa sa pag-entry ng ng mga bisita sa ibabaw lang. Kanina makikita ron kung paano naging inspeksyon, di ba? Kung ano nang medyo kakaibang kilos kung nagpapalusot. So ngayon, lalong-lalo na doon sa sakyan, halimbawa, i-CCTV mo yun. Di ba? Kung kapag kapag nag-okay na sa'yo, o sige, labas na yan. O okay na, papasukin mo na, mga ganun. Pero pag nakalubi, kakakalibag sila. So siguro sa tingin natin, paigtingin yung CCTV nila ron, program, para pag na-implement yun, masasalaan nila yung mga kontrabando ron. Ang mangyayari dyan, walang ibang paglulusotan yan from the gate. So kung saan sila makapagpapalusot, ayun ang medyo kailangan strict pa doon sa ibang mga maaaring kumbaga mga port na kanilang papasukan, lalabasan. Kaya saan ba sila lumalabas para na maglabas-pasok din yung mga kontrabando o makapasok ang mga kontrabando na maaaring maging illegal sa loob, di ba? Ganun lang kasimple yun. So maging stricto sa mga ilalagay ng mga gwardiya doon upang hindi rin corrupt o abuso sa tungkulin na tumanggap ng lagay at tuhon para palusin ang droga o anumang kontrabando at krimen sa loob ng pilitan. Yan. So maging strict doon sa mga gwardiya. Sila ay hindi nalalagyan kasi kapag nakausap yan ng mga inmates, syempre liligawan sila. Kapag sabihan sila, lagyan kita ng handaan din mo itong isang sakong droga na ito, mga tipong ganon. Kapag nalusot yan, diba? Eh, hindi mo basta-basta mahuhuli yun, matagal bago mahuli kung may kakanta ron, di ba? So yun. So hanggang naging ganun yung pag-ugali, hanggang sa mag-discover at mayroon kapag nagkaaway-away na din sila sa loob, magtitik na sila kapag gano'n. So yun, or else na mga kalaban nila, mga ganun siguro. So kaya maging mahigpit sa gwardiya iba't ibang mga digital na pwede para maging strict yung pagbabantay nila.
Diba? Yung mahusay yung ano, yung CCTV na yon para ma-monitor nila yung yung galaw ng mga preso at naglalabas-masok doon, lalo na doon sa mga van. Kasi kapag nakapasok doon, marami pwedeng ipasok nila sa loob, yung mga pagkain, mga kailangan na facilities doon sa facilities na mga may ginagawa. Pwede magsingit doon, maraming droga. Kung makikipag-coordinate sa kanila, o malalagyan nila yung mga guardia ron, kapag gano'n siguro. So muli, maliwanagan ng Banal Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimain ng mabuting balitaan ay mamahala ng mabuti at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan. Sa gayon, makamamuhay tayo ng patas at munlad mapayapa. So may maliwanagan ang mga prison facilities at magkaroon sila ng pag-asa at karoon. So maliwanagan ni Banal Santa Maria ang ating bansa mula pamahalaan at mamamayan. Yung pamahalaan, mamahalang matibig. Yung mamamayan, sumunod sa pamahalaan. At maliwanagan yung prison facilities nangangalaga ron na sila ay magkaroon pa ng pag-asa, makapamuhay pa sila ng mabuti. Kung sila may pag-asa pa sila na sila ay maaari makalabas pa roon. At yung iba naman, kung sila ay talagang heinous crime, so sila yung magbago at mayroong kaligtasan na spiritual pa rin sila. Kahit doon na sila mamalagi habang baga, mayroong kilalanin nila yung Diyos, manampalataya sila, maliwanagan sila at sila ay muli pa magkaroon ng pag-asa doon sa spiritual naman nilang pamumuhay. At hindi yung magpakasama pa sila lalo doon sa loob kung sila ay magbigat na yung mga krimen. At hindi rin naman sila umuulan kahit ganun yung gawin nila. Lilipas at lilipas at mayroong magiging masama rin na katunggalin nila. So pinakamaganda na yung mamuhay ng mabuti, mga Diyos, at yung iba ay magkaroon ng pagkaasa makalaya, muli mabigyan ng pardon, yan, yung GCT, yung good conduct, diba? So yun ang maganda para sila ay magkaroon ng pag. Sila manampalataya sa Diyos, magkaroon sila ng pag-asa. So yun, maganda nga po sa inyo lahat at muli sana nakapusin man activities promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa inyo. Maganda nga po sa inyo lahat at God bless you.